Hey, good morning po. Babasahin po natin tong talata na pinaghanguan po natin ng ating series for the month of May. Let's read Matthew 13:44 to 46. Sabay-sabay po tayo. The parable of the hidden treasure and the pearl. Ready, go. The kingdom. God bless the reading of His word. Let's all be seated na po. Magandang hapon. Umaga po sa ating lahat. Ang series po natin for the month of May ay pinamagatan po nating My Magnificent Obsession. My Magnificent Obsession. Ano po bang ibig sabihin ng Magnificent Obsession? Sa Tagalog po, kahangahangang pagkahumaling. Sa totoo lang po, bawat isa sa atin, meron tayong kinahuhumalingan, no? Pagkagusto. Magnificent obsession means kahangahangang pagkahumaling, pagkagusto, pinakamataas na layunin, mithiin sa buhay. Sa English, ito daw po ay noble, all-consuming pursuit. Everybody say pursuit. Of passionate dedication to a singular, high-minded goal involving sacrifice and intense focus to get that thing sa ating mga buhay. Sa totoo lang, wala namang problema kung obsessed tayo sa isang bagay. Kaya lang ang problema po pag obsessed tayo sa mali. Ayon po kay William Carey, ang sabi po niya, I am not afraid of failure. I am afraid of succeeding on the things that don't really matter. Hindi ako natatakot na bumagsak, magkamali, pumalya. Natatakot ako na magtagumpay sa mga bagay na hindi masyadong mahalaga sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa ganong klaseng pananaw o prinsipyo, kung merong isang bagay na hindi nais ng Diyos para sa atin, hindi po ba't maganda na hindi na rin natin dapat naisin o gustuhin habulin ang mga bagay na iyon? If God doesn't want something for us, whatever it is, then we shouldn't want it either. So ngayong umaga na to, ay gusto po muna natin i-congratulate lahat ng mga Encounter delegates. Palakpakan po natin sila. At tamang-tama po ito para sa series My Magnificent Obsession. Alam niyo, maraming mga tao obsessed po sa sapatos. No? Parang ako, obsessed po na bumili ng sapatos. Naalala ko po, nagko-collect po ako ng isang brand ng sapatos. Tuwing nakakabili po ako, sasabihin kagad ni Pastora, nakakabili ka na naman ulit ng bago. Bawasan na natin, ibigay na natin. Sabi ko, paano naging collection to kung binabawasan mo, di ba? Kung tatanggalin mo, no? Kasi madami na di ba? Bigay mo na, ipahingi mo na lang sa iba. Ang pinaka-main objective talaga ng topic na to is all of us will discover the word, the way, and the will of our Christ Jesus. Yung malaman natin, muli nating madiskubrihan kung gaano po ba kahalaga talaga ang ating Panginoon, ang kanyang pamamaraan, ang kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Balik po tayo dun sa talata. Ang Matthew chapter 13 ay isang pangkat o grupo ng talata sa Mateo na nakahanay po sa kingdom parables. Kingdom parables means mga talinghaga na may kinalaman sa usapin ng kaharian ng ating Diyos. At sa grupo na ito ng talata, Kingdom Parables, itinuturo ng Diyos dito kung gaano kahalaga ang kaharian ng ating Panginoon. Kung babasahin po natin sa Matthew 13 before this verse occurred, mababasa natin dito yung parable of the sower, parable of the weeds, mga dawag at tinik, parable of the mustard seed, maliit na buto na pag itinanim, kahit gano'ng kaliit ito ay lalaki. And then the parable of the hidden treasure. Ano po isang bagay na makikita natin sa mga talinghagang ito na may kinalaman sa kaharian ng Diyos? All of them emphasizes growth,
conflict, and surpassing worth of the kingdom. At pag tinignan po natin yung verse 44 and 46, amazingly, parang ipinaris o pinagtagpo po ang dalawang talinghaga na to, na pareho pa rin po ang pinatutukuyan. Again, the kingdom of God. So, ang tawag ho dito is the immediate pair about the hidden treasure and the pearl of great price. Verse 45 to 46. Sinasabi ho kasi doon sa verse 44 about the parable of the hidden treasure na meron pong isang lalaki na naglalakad at bigla hong napatid po siya sa isang bahagi ng lupa at nalaman po niya na sa lupang yon may nakatago pong kayamanan. Of course, alam natin na hindi ho ito real life scenario kasi pag sinabi pong talinghaga o parable, not necessarily a true to life story, but an earthly story with heavenly meaning. Ang ginawa po ng lalaking ito, when he stumbled upon the kingdom, knowing that land possesses a hidden treasure, binili po kagad po niya yung lupa na iyon at hindi na po siya nagbakasakali. Pag tinignan natin yung verse 45 to 46, ibihinatulad naman po ang kaharian patungkol po sa isang lalaki na naghahanap po ng isang precious pearl or treasure. At dito po ipinakita na ang merchant na to o negosyante ay hindi po basta-basta na collector lang, kundi isang intentional seeker. Everybody say intentional seeker. Now, whether you were seeking God or God has surprised you, the same truth applies. That Jesus as the King and His kingdom is worth everything. Kung ikaw man ang nakatagpo sa Diyos o ikaw yung natagpuan ng ating Panginoon, bagamat ang pinakamas malapit at totoo ay tayo yung natagpuan ng Diyos kasi hindi naman nawawala ang Diyos, bagkus tayo yung nawawala. Whether you were seeking God or God surprised you, the same truth applies that Jesus as the King and His kingdom is worth everything. Now, bakit po kaya ginamit ng Diyos ni Jesus, the master teacher, who loves to use illustration to emphasize a point, bakit kaya ginamit niya dito yung konsepto o analogy ng pearl or perlas? Una ko pong dating sa Palawan, pagkatapos po namin mag-mission, by the way, pag nag-mission po kami doon, hindi ho totoo na pag nag-mission kami doon, swimming po kami. Ngayon na lang po yan sila Pastor Rico, Pastor Randel, may ikot, nag-island hopping. Kami ho noon, mga 1 oras lang po, pag break time lang ng tanghali, doon lang kami nakahawak sa dagat. No? Kasi po all of it are intended for mission. Pero nung una ko pong punta sa Palawan, pagka uwi ho namin, pagdating namin sa Puerto Princesa, kasi galing kaming Nara, ang unang lugar na ipinasyal po kami ng mga pastor ay doon po sa bilihan ng mga perlas. Gugulat ka po, mga ordinaryo lang, yung iba po parang hindi mo nga akalain, baka ano lang to yung mga napupulot o nabibili lang sa gilid-gilid. Pero totoo po talagang binibili po at dinadayo dahil ito na po yung mga perlas na mamahalin. So pag titingnan po natin yung background, bakit ginamit ng Diyos ang analogy ng pearl to refer to Jesus as worth pursuing and worth seeking. During their time, pearls in the ancient world were extremely valuable. Sa panahon ngayon, maikukumpara po siya sa isang rare diamond na hindi po pwedeng mabili kahit may pera ka dahil hindi po siya accessible. No? So during that time, pearls can only be bought by the rich and powerful people. Hindi porkit mayaman, kailangan po ma-impluwensya ka rin, may kapit o may backer ka rin para makuha mo yung large at perfect pearl. So ipinapakita po ng Panginoon sa kwentong ito na walang po pwedeng pumantay sa buong mundo at sa buong daigdig. Walang pwedeng maikumpara sa halaga ng ating Panginoon at ng kanyang kaharian. Ipinapakita po sa kwentong ito na kung paano yung lalaki ay na-stumble sa isang lugar, nakita po niya yung hidden treasure na hindi nakita ng iba. Kung paano isang
merchant na naghahanap po intentionally ng pearl of great price ay nakita po niya, pinapakita po dito ng Panginoon, although God or although Jesus is precious, He is worth pursuing, He is worth serving, hindi lahat ng tao nakakita ng halaga niya. Kaya sinasabi po dito ng prinsipyo ng talinghagang ito, tanging ang mga matatalino lamang, the wise men, will be able to discover Jesus as the pearl of the great price. Alala niyo po yung kwento ng kapanganakan ni Jesus. Ang Bethlehem at yung Sabsaban, ang layo po ay mula dito hanggang Pulilan. When it comes to prophecy, narinig na po ng mga religious leaders na meron talagang ipapanganak na Mesiyas dun sa Sabsaban. Pero wala ni isa sa kanila ang nag-try o nag-effort para hanapin yung tala o Sabsaban kung saan pinanganak ang King of Kings and the Lord of Lords. Sino po bagkos ang nakakita ng halaga ni Jesus? Yun pa pong mga pantas na galing po sa Babylonia, pagkalayo-layo po ng nilakbay, and there's a reason why they are called the wise men. Kapatid, ngayong umaga na to, sino ka man, baguhan o datihan, sinasabi po ng ating Diyos, kung hangad mo o nakilala mo ang ating Panginoon Kristo at nakita mo ang halaga niya, ang sabi ng Biblia, ikaw ay tinuturing na matalino. Ikaw ay tinuturing na merchant or intentional seeker. Ano po ang meaning na pwede nating tingnan sa parable na to? First, the merchant in search of fine pearls. Dito natin makikita na ang negosyanteng ito o merchant ay hindi po casual shopper, but a professional. Nakita na ho ba kayo ng mga magagaling na namimili? Sino ho dito, kahit wala kang pera o pag nagkapera ka, paborito mong mag-shopping, mamili? Yung iba po, window shopping, patingin-tingin, o di kaya yung mga magagaling po sa mga sale at magagaling po sa mga discount sa Lazada at Shopee. Magugulat kami, mga kaibigan po ako, papakita nila yung kanilang mga na-check out. Sabi niya, Bert, tingnan mo to, oh. Ito yung mga nabili kong gamit, plus may sapatos pa, ito lang yung check-out price ko. Sabi ko, paano mo nagawa yan? No? Inaabangan pala nila, may certain hour. No? So dito makikita natin, kahit po sa mall o kahit po sa ukay-ukay, meron pong tinatawag na basta lang nagtitinda ng ukay-ukay, meron naman pong mga collectors. Collectors means, yung mga nagbebenta po ng mga ukay na damit, pero pinipili nila yung mga branded. Alam niyo kung bakit nagmahal ang mga ukay ngayon? Gusto niyo pong malaman? Meron pong isang lalaki nakabili ng isang rare, vintage, plastic t-shirt na kupas na, pero bihira ho ito. At ang makakita ng ganitong klaseng damit ay nangangahulugan po na siya'y naka-jackpot at nakabili ng isang matindi. Alam niyo kung magkano po ang presyo ng pagkakabili ng t-shirt na yon? May nakakaalam po ba dito? 65,000 pesos. 65,000 pesos. At hindi ko po alam kung anong brand po ng t-shirt na yon. Ang ibig sabihin po, kung babalik po tayo sa kwentong ito, this merchant is not just a casual shopper. May kakilala po ba kayo, maaring misis mo, mister mo, no? Pagpupunta po siya sa isang lugar, alam na kagad niya kung ano po yung branded sa hindi branded. Alam na kagad niya kung ano yung branded pero mumurahin lang, at alam din po niya yung branded pero sale at mahal pag ibinenta sa iba pero dinadaan-daanan lang. No? Ang tawag ho dito sa mga shoe collector ay sitting ducks on the shelves. Ito yung mga rare find or grail, holy grail na nakaupo lang po sila sa mga shelves pero hindi pinapansin ng mga tao. At pag tinitingnan po, sasabihin ng iba, hindi nyo ba alam kung magkano po ito? During the time of pandemic, medyo na-bored po ako, umikot po ako, meron po akong nakitang isang bag. Sabi ko, magkano po yung bag na yan? Sabi na, alam niyo po, yung bag na yan ay ganito lang yung presyo, mababa lang. Sabi ko, sigurado po kayo, yan lang po yung presyo niya? Sigurado po sir, hindi na po ako nagtanong ng pangalawa, baka itaasan at i-search sa cellphone. Binigay po sa akin yung bag na yon, inuwi ko po, tinignan ko po yung tag. Ang nabili ko lang naman pong bag ay isang classic Tommy laptop shelf bag. Ang halaga po ay nasa 15 to 20,000. Sabi po ni Pastora, iba talaga yung mata mo. Madaling makakita ng mga mamahalin. Binenta ko rin po yun.
You, you get my point? This merchant, maganda po yung mata niya. Mahusay po yung mata niya sa pagtingin kung sino yung mahalaga. Alam niya kung ano yung dapat habulin, alam niya kung anong dapat hanapin at dapat paggastahan. This is not a casual shopper but a professional one. Why? Because he knows the value from fake products to real products. Alam niyo po yung mga collector? Sino ko dito nangongolekta? Ano naman yung kinokolekta mo? A collector can spot a rare item that others ignore. Totoo po ba yan? Yung tinitingnan-tingnan lang po ng iba, sabi na, hindi mo ba alam ko ano to? Wow, mahalaga to, mahal to, no? This can be pictured as serious spiritual seekers, people who have tried many pearls, but still they feel empty until they found the pearl of great price. Ito po magandang tanong ngayong umaga na ito. No? May magnificent obsession. No? Saan ka dinadala lagi ng mata mo? Saan ka lagi nahuhumaling? Saan ka lagi nahuuwi ng mga pagtingin mo? Dinadala ka ba nito sa mga material na bagay na bagamat mamahalin sa tingin po ng mundo, pero basura sa paningin ng langit? Saan mo ibinubuhos ang lakas mo, ang talento mo, ang galing at husay mo? Saan ka nauuwi sa iyong mga paghahanap? The reality is, people chase career, relationship, influences, but still they feel empty. Totoo po ba yan? Yeah. Kaya nga po, anuman ang hinahanap mo ngayon ang magdidetermine kung ano ang mahalaga o pinahahalagahan mo sa iyong buhay. Maraming mga tao nagsabi, alam nyo, nung naging Christian ka, malas ka. Maraming bawal dyan. Nasabihan ka na ba na ganyan? Alam mo, nung naging pastor ka, minalas ka bro. Bakit? Maraming utos yan eh. Pero gusto kong ibalik no, alam mo, nung naging lasenggo ka, parang minalas ka rin. Kasi magkakasakit ka dyan. Alam mo, nung hindi ka nakakilala kay Lord, nahulog ka sa maraming temptasyon, mga babae, minalas ka rin eh. Hindi tayo dapat mag-apologize sa ibang mga tao sa pagiging totoo nating Kristiyano. Dahil ang pagiging totoong Kristiyano ay hindi lamang isang paninindigan, isang pribilehiyo na dinala ka ng Panginoon sa iyong paningin para mahanap ang pinakamahalaga, pinaka-importante, and that is Jesus, the pearl of great price. Ang lalaking ito ay natagpuan po niya yung only one pearl of great value. Marami na siguro siyang nakitang mga pearl sa kanyang tanang buhay bilang negosyante. Pero siguro sinabi po niya, can you just please walk with me? This one is rare. This one is unique. This one is of qualitative value. At kung titingnan po natin, susumain po natin ang prinsipyo at analogy po ng pearl of great price comparing to Jesus and His kingdom. The kingdom of heaven stands alone and Jesus stands alone among any other religion or any other deity or gods. Wala hong mas makapapantay, wala na hong ibang, hindi po natin pwedeng maikumpara ang ating pananampalataya at ating pagsamba sa Diyos na mga Diyos, Hari na makahari. Sapagkat si Kristo, ang ating Panginoon, nung natagpuan niya tayo, pinatawad niya tayo sa ating mga pagkakasala. Inampun niya tayo sa kanyang pamilya, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pero alam niyo, pinakamaganda sa lahat, hindi yung kapatawaran lang sa kasalanan eh. Yung lagyan tayo ng layunin na gumising araw-araw at hindi na tayo nalilito. Dahil alam na natin kung anong dapat natin ginagawa sa buhay na ito. So ano pong ginawa ng lalaking ito when he found that one pearl of great value? He went and sold all. Everybody say all. He went and sold all that he had and bought that pearl. Grabe no? Kaya mo bang ibenta ang lahat na meron ka para makuha ang isa? Meron pong isang sapatos na rare find. Ito ho yung 1985 na lost and found Jordan J1
na bulok na, medyo may mga bitak-bitak na, pero ang presyo po niya 100K. Na umabot pa po nga po ng 500,000. Alam niyo po, napanood ko po yung isang vlog, Rami the Icon, panoorin niyo po yun. No? Binenta po niya lahat ng mga sapatos po niya. Napakarami. Siguro ang pairs po, nasa 50 pairs para lang makuha yung nag-iisa. At kung titingnan po natin yung ginawa po ng lalaking ito, ano kaya yung sinabi ng kanyang mga kamag-anak, kakilala at kapitbahay? Sinabihan ba siya na, baliw ka? Bakit mo ibebenta yan? Bakit mo bibilhin yan? Nag-iisa lang yan kumpara dito, napakarami. Siguro binenta niya yung kanyang bukirin, binenta niya yung kanyang mga ari-arian, binenta niya yung kanyang mga kabayo o baka. Siguro po, inisip ng mga tao na yung taong ito'y mangmang at nawalan. Taas nga po kamay dito yung totoong Kristiyano na nakakilala kay Kristo. When you found Jesus, it's not a tragic loss, but rather it's a joyful exchange. Hindi ka talaga totoong nawalan. Bagkos nagkaroon ka ng dagdag na kasiyahan sa iyong puso. Ang sabi po sa verse 4, He sold everything in His joy. He sold everything in His joy. Hindi mo dapat pagsisihan. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, hindi ka nalugi. Kung katabi mo yung asawa mo ngayon, sabihin mo sa kanya, ikaw pa ba nalugi sa akin? Di ba, jackpot ka na, di ba? Sige nga, sabihin mo nga yan sa misis mo o mister, sabihin mo sa kanya, alam mo yan, noon pa man, jackpot ka sa akin, di ba? Kaya ano man ang iyong iniwan, sinakripisyo, jackpot ka. Amen? Kumpara mo yan sa ating Panginoon. It's not a tragic loss, but a joyful exchange. Sometimes, ang tingin po nila sa mga Kristiyano, mga pastor na naglilingkod, naglalaan ng panahon para sa gawain, parang sayang yung oras nila, nilalaan lang nila sa church. No? Sa pagsamba, sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-i-encounter, no. May naidadagdag sa atin. Totoo, may nawala sa atin, pero mas malaki ang naidagdag. Sapagat si Kristo ay higit pa kumpara sa anumang mga bagay sa buhay na ito. Ang sinasabi ko po ngayong umaga na to is, let us have a total reorientation of priorities. Hindi po ba kayo napapagod minsan? Ang dami mong kailangan bilhin. At kung minsan pag tinitingnan mo yung kailangan mong bilhin, hindi na dahil kailangan mo kundi dahil nakita mo lang to sa iba at narinig mo o napanood mo sa TV. The emphasis today of this series is total reorientation of priorities. Yes, salvation is free, but following Jesus is going to cost you everything. Hindi po pwedeng susunod ka kay Lord, tas libre lang. Hindi po pwedeng niligtas ka na nga ni Lord, siya na nga namatay, pero yung pagsunod mo, kailangan siya pa nagbabayad. It's going to cost you everything. The King and His kingdom is worth at any cost, any effort, and any surrender. Pag hindi mo naintindihan yan, hindi ko alam kung natagpuan mo ba talaga ang totoong pearl of great price. Do you believe in this saying, beauty is in the eye of the beholder? Ang mata natin ang naglalagay ng value o halaga sa ating nakikita. Anong halaga ng Kristo na to? Ng gawain na to sa puso mo, sa mata mo, sa buhay mo? At hindi po bababa ang dignidad ng gawain ng Diyos. Hindi bababa ang halaga ng Diyos dahil lamang mababa ang pagtingin mo sa Kanya. It's gonna be your loss. Because just like this merchant, he was the only one who saw the true value of the pearl of great price. According to Dietrich Bonhoeffer, isa pong German pastor, theologian, sinabi ho niya na totoo ang grasya ay libre. Pero hindi yan mura. May nagbayad dyan. Pag nakarating ka sa isang gawain, like encounter, camp, no, nilibre ka. Libre yon, totoo yon. Pero lagi mong tatandaan, tanawin mo yung utang na loob kasi may nagbayad, kaya ka na libre. Amen? At ganun din po sa buhay Kristiyano. Hindi po pwede po na, ang mentality natin lagi, nililibre naman ako ni Lord .
Libre naman po lahat yan eh. No, ang kaligtasan libre, pero yung pagsunod, may bayad na. Tingnan niyo po yung bisyo. Sino ho dito, minsan sa buhay mo dati, pinagsisisihan mo, ayaw mo ng pagkwentuhan, pero minsan sa buhay mo dati, nahumaling ka rin sa bisyo. Taas nga pong kamay, yung honest po. Napansin niyo po yung paninigarilyo? Yosi, inom, o kahit chonky sa lugar namin, marijuana. Sa una, libre yan, di ba? Tikman mo lang. Wala pa akong pambili eh. Hindi tikman mo lang, libre yan. Totoo po ba yan? Subukan mo, libre yan. No? Hindi na tikman mo, uubo-ubo ka pa ng konti, di ba? Gusto niyo i-demo ko? Wag na. Uubo ka pa eh, di ba? Tapos parang tatago ka pa, di ba? Mangangamoy po talaga eh. Pero anong mangyayari kasunod? Libre pa rin po ba? Hindi na. Ang mga nambibisyo, mahalaga din sa kanila yung prinsipyo. Chonky is free at first, but on the second, may presyo na. Hindi ko po pinopromote ang droga o masasamang bisyo. Ang sinasabi ko lang, buti pa po yung mga may bisyo, alam nila na may halaga yung kasunod. May babayaran ka. May tanong po ako sa inyo ngayong umaga na tanong. Anong handa mong bayaran sa pagsunod sa Diyos na nagmahal sa iyo at ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo? When you truly see the worth of Jesus and His kingdom, He becomes your magnificent obsession, worth more than anything you could lose. Pag nakita mo ang totoong halaga ni Kristo at ng kanyang kaharian, mahuhumaling ka sa Kanya. Kagaya ng pagkahumaling ko. Iniwan ko yung karera ko, iniwan ko ang isang oportunidad na sa tingin ko ikikita ako. Hindi dahil masama po yun. Sometimes ang kalaban natin hindi yung masama eh, yung mabuti laban sa mas maigi. Worth more than anything you could ever lose. Tagalogin po natin yan. Kapag tunay mong nakita ang halaga, sabay-sabay tayo, go. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mateo, Kabanatang 6, talatang 33, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. And don't worry, huwag kang mag-alala. Sa kaharian ng Diyos, as long as you belong to the kingdom, everything will be provided by the King of Kings. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, hindi ka rin niya pagkukulangin. Provision will flow at the kingdom of the King. So ang tanong po ngayong umaga na to ay, sino ang hinahanap mo? Did you know that the world we live is full of imitation pearl? Punong-puno ang mundo ng mga peke, counterfeit, China-made na perlas. Ang tawag ho dito ay lesser obsession. We chase fame, we chase power, we chase position, we chase title, awards. We chase money. Wala tayong ibang ginawa kundi kumita ng kumita, maghanap ng paraan paano kumita. Parang wala pa ako narinig ilan pa kayang pwede natin puntahan para masyara ng gospel? Ano pa kayang pwede natin maitulong sa simbahan? Meron pong isang grupo ng mga kabataan natulog sa pila sa bandang Australia. Bakit? Para pilahan po ang isang sapatos. Natulog sila doon, nag-camping sila. Tapos pagdating po, pag-release ng sapatos na yun, limited edition, nagsuntukan, nag-away-away, nagkasakitan hanggang nakulong. Now, these shoes has depreciated its value. Yung dati pong matataas ang presyo, mabababa na. Pag ako po'y lumuluwas sa Maynila at kuminsan po sa internship ko, kailangan ko sumakay ng MRT. Nakikita ko po itong mga high-rising condo. Nakikita niyo po ba yung mga condo sa Maynila? Ang tataas. Pero pagdating sa gabi, magugulat ho kayo, mga condo na to, matataas, ay walang ilaw. They are without lights. They are occupied. Ibig sabihin po, may bumili na, may-ari na ng mga condo na to, pero walang nakatira. At marami po sa research na nagsasabi, these high-rising condos are owned by politicians
At ginagamit po nila itong secret vault ng kanilang pera to avoid money laundering act or law. Kukunin nila yung 2 palapag. At ang isang palapag po doon, gagamitin nila yung buong kwarto para paglagyan ng sarili nilang pera. At madali lang pong ilabas na hindi po nahahalata. Naiinggit po ba kayo sa mga ganong klaseng buhay? Lagi nating tatandaan, sino ho dito minsan, nakabili ka na ng fake peke. Naghahanap ka ng sapatos. Sabi, gusto ko makabili ng sapatos eh. Ano po bang gusto mong brand ng sapatos? Nike sana eh. Pagtingin mo doon sa bayan, may nabili kang sapatos, ang tatak, nyek. Nyek. Nakakita na po ba kayo ng nyek? Gusto ko sana makabili ng sapatos yung medyo maporme. Ano bang gusto mong sapatos? New Balance sana. Binili mo, hindi mo napansin. Pag uwi mo, New Beginning nakalagay. Totoo, may ganun po ba na sapatos? Meron talaga, di ba? New Beginning. Mapapansin niyo po ang peke. Hindi niya kayang ikumpara yung kanyang sarili sa tunay. At alam niyo ang katangian ng peke? Hindi nagtatagal. Mababa yung quality. At mababa lang din yung halaga na pwedeng pagbilhan. May tanong po ako sa inyo, yan lang yung binili mo? Tapos nahuhumaling ka dyan sa material na bagay? Sabi ni Lord, peke yan eh. Sabi ni Lord, ako yung mahalaga, ako yung tunay. Ako yung dapat mong habulin. Hanapin mo ako at ako yung iyong matatagpuan. Yan yung tinatago mo, yan yung pinag-aaksayan mo ng panahon. Babagsak yan, masisira yan, mawawala yan. Number 2, the one pearl of great price, Jesus. The surpassing worth of Jesus and His kingdom is compared to this pearl of great price. Kung hindi ka naniniwala kay Jesus, sige, sabi ni C.S. Lewis, tingnan natin si Jesus sa 3 perspektibo. Sa kanyang libro, The Screwtape Letter, sabi po ni C.S. Lewis, Jesus is either a liar, a lunatic, or He could be the Lord. O pwede mong tingnan si Jesus bilang sinungaling, yung mga claim na siya yung daan, ang buhay at katotohanan, hindi totoo, peke. O pwede mo rin isipin na nasiraan lang siya ng bait o ulo. Kaya kung ano nung pinagsasabi niya. Or kung babasahin mo ang Biblia at pag-aaralan mo talaga maigi, at kung paano ka nito nakukumbinsit na babago, baka mauwi ka sa realisasyon at kaisipan na hindi siya sinungaling, hindi siya baliw. Siya talaga ang totoong Diyos. At siya yung karapat-dapat na sundin at pag-alayan ng ating buhay. If not Jesus, then who? If not Christianity, then what? Kung hindi si Jesus, may kilala ka pa bang ibang Diyos na pwede mong lapitan, sambahin, hingan ng kaligtasan? Kung hindi Kristyanismo, anong relihiyon ang susundan mo na magpapabago sa buhay mo at sa pamilya mo? Punta po tayo sa joyful exchange. The merchant sold everything. Hinihimay-himay po natin yung talata para maintindihan natin yung parable na to. Everybody say, sold everything. Ano nga po ba ginawa niya? Binenta niya lahat. Now, may tanong po ako sa inyo. Ano po ba itsura o larawan ngayon ng isang taong nagbebenta ng lahat? Anong masasabi mo sa isang taong nagmamadali at binibenta ng lahat at naglagay po siya, no? Sa Amerika, nilalagay dito, everything must go. Tama? Lahat. Kailangan mabenta na. Wala nang ititira. No? Ano tingin niyo po doon? Nalulugi na siya? Pangalawa, ano pa? Mag-a-abroad siguro to? Di ba? Ano pa ba? Ninakaw na siguro to, kaya gusto niyang ibenta. Huwag kayong bibili nun kasi may anti-fencing law. Mahuhuli ka rin, di ba? Pag may isang taong binibenta na lahat, talagang, anong iniisip niyo? May bisyo ba to? Or kung kilala mo talaga siya, isipin mo, may gusto siyang bilhin. Sa marketplace, pag nagbebenta kayo, may nakalagay ho doon, RFS. Ano yung sabihin ng RFS? Reason for shouting. No, selling. Reason for sell. Ano bang reason mo ng selling? No? Bebenta ka ng kotse, ang ilalagay nilang reason for selling, need a bigger car.
Pag nagbebenta ho sila ng sasakyan, will relocate, o ng bahay, will relocate to US. Yun yung mga magagandang bilhan, di ba? Mabibilis na lang na transaksyon na lang yan eh. Ikaw, pag nagmamadali ka at hindi ka mapigilan, shopping na shopping ka na. Winidraw mo na lahat, pati yung ipon mo, pati yung piggy bank, pati yung pulbos, biniyak mo na. May gusto kang bilhin. Ang tanong namin sa iyo at ang tanong ninyo sa akin ay ganito, anong motibo mo, anong reason mo for selling everything? What is your reason for selling everything? What have you sold lately for an important thing? Anong binenta mo itong nakaraan lang? Anong winidraw mo? Anong kinuha mo? At may tanong po ako sa inyo, was it all worth it? Anong naibigay nito pabalik sa'yo nung nakuha mo? O sinabi mo lang, ito lang pala yan? Ano ba yan? Parang sila Jetro Jehaya, pabili sila ng McDo, yung mga pabili, parang it's all about the matter of life and death na pag di mo binili, mamamatay sila. Alam niyo yan, mga bata, no? Tapos pag binili mo, magugulat ka, mamaya-maya, mga 1 oras, 2 oras, nasa gilid na lang. Sino nakaka-relate sa akin dito? Taas kamay. Totoo po ba yan? Pero nung una, parang makikipag-away, iiyak pa, maglulupasay. Pero pag nakuha na, ito na lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, para kang bata. Nagagalit ka, naglulupasay ka, namimilit ka, para bilhin ang isang bagay sa halaga na hindi mo kaya. Pero gagawin mo lahat para makuha o yan. Pero hindi mo naiintindihan kung ano ba talaga ang maibabalik o madadala nito para sa'yo. Si Piolo Pascual, in-interview po siya ng asawa ni Sarah Geronimo. Ano nga ulit pangalan ng asawa ni Sarah Geronimo? When he received an award, Piolo Pascual, best actor ba yun? O kung ano man po yung award na yun. No? Talagang hinahabol po ng mga artista, hawak na niya, umakyat siya sa kanyang kondo. Pag upo niya, nag-iisa na lang siya sa kondo niya na yun. Biglang niya na-realize, ito lang pala yun. And he began to feel empty. Sabihin niyo po, si Piolo po yun eh. Yun nga eh. Ang may karapatan na magsabing empty ang buhay ay yung nandun na sa taas. And yet, nakuha na niya ang lahat, pero empty pa rin. At doon nagsimula yung journey niya bilang seeker, a merchant. Sumama po siya sa isang Christian friend, L.A. Mumar, hanggang nakilala niya ang Panginoon, hanggang nagpatuloy siya, hindi man siya perpekto, pero natagpuan po niya ang isang bagay, higit pa sa tropeyo, that truly satisfy. And His name is Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Ang sabi ni Blaise Pascal, there's a God-shaped vacuum in our hearts that only God can fill. Ang sabi ni St. Augustine, for yourself, Lord, you have created us and our hearts are restless until it rests. Pero mas gusto ko po yung sinabi ng isang seminaryo, the Westminster Catechism, yung kanilang paniniwala, pinaninindigan, the chief end of man, sabay-sabay tayo, ready go, the chief end of man is to know God and to enjoy Him forever. Are you enjoying Jesus? Do you love being with Jesus? Do you love reading the Bible? Do you love doing your devotion? Do you love worship service? O napapagod ka, mas masaya kapag kapiling yung ibang mga tao. Okay lang din naman po yun, pero paano nangyari na mas pinalitan pa ng joy, ng dala ng iba kumpara sa joy na dala ng ating Panginoon? Sa cross, para lang matanggap mo ang kagalakan na ito, may ipinalit ang Diyos para matanggap mo ang joy. Sa krus naganap ang dakilang palitan. Ang iyong kasalanan ay iniligay niya kay Kristo at ang kanyang katwiran ay binigay sa iyo. Ang iyong kahihiyan ay pinalitan ng kanyang karangalan. Ang iyong pagkakasala ng kanyang kapatawaran at ang iyong kamatayan ng kanyang buhay. Totoo to mga kapatid, ginawa ng Diyos ito para sa iyo. May ipinagpalit ang Diyos. Bago mo pa maisipang bilhin, hagilapin, hanapin, pag-alayan siya ng buhay, ang Diyos ang unang nag-alay ng buhay para sa iyo. So how do we live with a magnificent obsession?
Gayahin po natin yung sinabi ni Anne Graham Lotz, "Just give me Jesus. He is more than enough." Do you have that desire, longing? Do you have that contentment? Na anuman ang i-offer sa iyo ng mundo, anuman ang hawakan mo sa iyong kamay, walang papalit sa kagalakan na dala ni Kristo sa iyong buhay. Si A.J. Griffin, isang rookie sa NBA, iniwan po niya yung milyones na kontrata para mag full-time pastor. Ito talaga yung merchant. Ito talaga yung intentional seeker. Grabe, no? Iiwanan mo, no? And you know, there's hope for humanity, lalo na sa mga young people. Gayahin nyo to, mga kabataan, no? Hindi naman may iiwan kayo, kundi alamin nyo kung anong mas mahalaga. At habulin nyo yun. Si Jaden Ivey, he spoke boldly against NBA promoting LGBT Pride Month celebration. Okay naman yung equality, pero grabe, pati yung hindi na nila dapat karapatan, kailangan ipangalandakan pa na karapatan. At pag di mo sinunod, kakasuhan ka. Doon po nagalit si Jaden Ivey habang siya naka-injured as Bulls player. Tinawag po niya na ang celebration na to, sabi niya, is unrighteousness in the Bible. And you know, US is a godly nation. They know the Bible. Alam niyo, ginawa sa kanya ng Chicago Bulls, winave siya, tinanggal po siya sa roster. At ang kanyang kaso, conduct detrimental to the team. Nakakasira ang ugali niya sa team chemistry. Samantalang nung time na yon, hindi siya kasama sa mga laro. Bakit? Injured po siya. Alam niyo, ginawa ng Christian community, that week, yung jersey ni Jaden Ivey, ay mabilis po nilang binili. Mas mataas pa po ang pagbili kumpara po sa mga t-shirt o mga jersey nila Stephen Curry or LeBron James sa isang linggo po na bentahan para ipakita po ang pagsuporta. Is Jesus your heart's desire? Just like A.J. Griffin, Anne Graham Lotz, and Jaden Ivey, is Jesus your magnificent obsession? Obsessed ka na, hindi ka papahayag na ma-misrepresent ang Panginoon. Hindi ka matatahimik na hindi ka nagsasalita para sabihin ko ano yung tama. Alam yung problema po natin? The problem is our hearts are always shopping. Whatever it is, we are never satisfied. Totoo po ba yan? The human heart is always searching for something to live for. We want career, romantic love, financial security, achievements, online affirmation. Pag pinost tayo, dapat may like, may heart. Anong sinasabi minsan ng mga kapatid, kaibigan natin? Pusuan nyo naman po. That's why we're living a suke kind of life. Ano ba yung suke? We're just breathing, not living. Humihinga lang tayo. Ito yung katapos mong magtrabaho, lipat ka doon, may pupuntahan ka, hingal na hingal ka. Ang tawag ko doon, suke. Suke means you're just breathing, but you are never living the kind of life that God wants you to live. Nakakapagod po ba ang buhay? Nakakapagod po talaga pag ang hinahabol mo mga mali. At hindi po mainam kumpara kay Kristo. Rather, ang gusto ng Diyos na ipabuhay po natin is the Zoe kind of life. Zoe means life abundant. Complete peace and shalom. Shalom means complete wellness, holistic wellness, mind, heart, soul, body. And it's not always material things, but it's more of the presence and comfort of our God. Amen. Pag pumunta ka sa jewelry shop, paano mo malalaman ang imitation sa real gem? How would you know kung fake yung isa naman po yung natural? Ako lalo ngayon, di ba, ang hirap ma-determine, di ba? Bibili ka ng bag, Louis Vuitton. Meron na rin silang mga serial number, meron na rin silang mga tag, meron na rin silang mga authentication card. How would you know? Sa shoes. From a distance,
Fake jewelry can look real, but it has no lasting worth. Alam niyo po, many lives look successful from afar. Pag titingnan mo sa malayuan, parang nakakainggit ang tagumpay nila. Pero subukan mong sumilip, they are spiritually empty. They're looking for that pearl of great price. Sino ho dito, nahuhulog po tayo sa tinatawag na phone obsession. Nakatali tayo sa mga cellphones po natin. Alam niyo po ba, ayon po sa isang writer ng isang article, people feel naked without their phones in their hand. Para silang hubad pag walang cellphone. So may tanong po ako sa inyo. Medyo personal na tanong. What would make you feel lost if God took it away? Ano yung isang bagay na pag kinuha sa'yo, mararamdaman mo talaga na parang kulang pag kinuha ng Diyos yun? Ang sagot po doon, whatever it is, that may be your obsession. That may be your obsession. Pag sobra mong iniyakan ng isang bagay, property, gamit na nawala sa'yo, pero hindi ka naiiyak sa isang bagay na mahalaga kay Lord, na dati mong pinapahalagan noon, ang ibig sabihin noon, kapatid, nagbago na ang panlasa mo sa kinahumalingan mo. Hindi na si Kristo. And this message, this series is an invitation to once again reconsider Jesus as your magnificent obsession. The one pearl of great price is the only one that can truly satisfy. Why? Because not all pearls are equal. Sabihin ko na po sa inyo, alam nyo na to, di ba? Alam nyo na to eh. Hindi lahat ng bagay na ginagastahan natin, pinag-uukulan natin ng halaga ngayon, ano man po yan. No? Hindi po ako sour graping. Sour graping means hindi mo maabot yung isang ubas o bukos ng ubas, sinasabi mo, hindi naman yan matamis eh. That's sour graping. But I'm not sour graping. I'm just saying, alam niyo na ho ito, hindi lahat ng pinag-uukulan mo ng panahon at ng resources ay kasing halaga sa halaga ni Kristo. Nothing compares with Jesus. And let us once again, hear, listen, observe this merchant. Na parang niya sinasabing, I have seen many. Pero nung nahawakan na po niya yung pearl na yun, sabi na, this one looks different. This is rare. This is one of a kind. At pwede ko bang sabihin ito sa inyo? Jesus is not one of many options. Na pagkatapos mo dito, may priority ka na mas matindi pa. Kaya mong ibigay lahat ng lakas mo doon. What is Sunday 2 hours compared sa kinahuhumalingan mo Monday to Sabado? And you think you have given your best to the Lord na? You think you've done your best for the Lord? What is it that consumes your time, your life, your energy Monday to Saturday? And we treat this Sunday service as a religious duty. Tapos na. We are partially dismissed. Hindi na natin nga sinasabi yun eh. Kasi hindi naman tayo dinidismiss eh. Kino-commission po tayo. Hello? Hindi tayo dinidismiss. Kasi pag dinismiss tayo, para tayo nagto-turn off, okay? Na-bless na ako, nabugahan na ako, nabindisyonan na ako, gagawin ko na yung gusto ko. No. That's not. This merchant sold everything. Lahat ng meron siya, ibinuhos niya para dito sa nag-iisa. Bakit? Kasi ito lang, sapat na. Ito lang, okay na sa pangkalahatan. When you truly see Jesus, everything becomes small. Pag nakita mo yung totoong halaga ni Jesus, liliit po yung lahat ng bagay. At ang problema, hindi dahil sa maliit ang halaga ni Jesus, ang problema, maliit ang ating paningin. We have this little vision.
We have a little vision. Kaya, a true encounter with Christ redefines all other values. Ang totoong pagkikipagtagpo kay Kristo, ang nagbabago sa mga pinapahalagahan mo sa buhay. At sa ating encounter, may mga nag-re-encounter kahit tapos na po sila mag-encounter. Mas maganda, mas matindi po ang dala o dating sa kanila. So, let's discover Christ as the pearl of great price. He is all worth it. Ano po ang sabi ni Paul as an echo po sa truth na to? Philippians 3:7-8. Pakibasa, go. Naalala ko po may isang sister, pinuna na kanyang sister, "Sister, nangitim ka na." "Oo, kaka-Bible study, kaka-visitation." "Ay, pangit mo na sis." Alam mo, sabi niya, kaysa naman pong pumuti ka, pero alam mo sa iyong puso, may dapat kang gawin pero hindi mo magawa-gawa. Ang sabi ni Albert Martin, hindi po ako yon. Ang pagkatuklas sa dakilang halaga ni Hesukristo at sa kaligtasang matatagpuan sa Kanya ay laging mag-uudyok sa isang makasalanan kagaya mo, na isang tabi ang anuman at lahat ng bagay na hahadlang sa Kanya upang mapa sa Kanya lang si Kristo. Ang pagkatuklas sa dakilang halaga ni Kristo at sa kaligtasang makukuha niya, lagi po ito mag-uudyok sa iyo na isang tabi lahat para makuha mo lang at walang humadlang kay Kristo. Gusto ko po yung sinabi ni Charles Spurgeon, "Let the world keep its counterfeit pearls. Anyway, your heart has found the true one. You have found the pearl of great price, and His name is Jesus." Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Halimbawa po, let's use an investment analogy. Meron kang 50 million ngayong umaga na to. Huwag mo maliitin yan, ha? Malay mo, bigyan ka talaga ng 50 million. Amen? 50 million. Ano po ang gagawin mo? How will you spend 50 million? Sige nga po. Sipin mo nga yan. Sabi siguro ng iba sa inyo, no? "Pastor, hindi ako ready doon, ha? 50 pesos lang po alam ko, eh. Pero ito, 50 million, eh." Paano mo invest to? Alam niyo po ba, ayon po sa history or study po ng mga na-scam, na-scam ka na ba? Ang mga na-scam, yung mga may tinagong perang marami. Yung mga may tinagong pera, yung kating-kating na paano ko ba ito gagastusin, dumadami na. Kaya po, ang dali nilang mahikayat sa mga mabalalaking ROI o return of investment. At alam niyo, mas masakit dito, hindi nila to sasabihin sa kanilang mahal sa buhay. Itatago nila to. Bakit? Nakakahiya. Aminin na nagkamali sila. Why? Kasi na-scam sila, nahulog sila sa isang patibong. At alam mo, hindi ka mahuhulog sa isang tukso o patibong na hindi mo kahinaan. Why would you be tempted na kuhanin ng isang large-scale return of investment kung hindi mo gustong kumita ng malaki? Kaya minsan hindi maganda yung kagustuhan kumita ng malaki. Bakit? Dinadala na tayo neto sa mali. Minsan mahuhulog tayo sa mga patibong. Pero isipin niyo po, nakita mo ang gawain ng Panginoon, ang Zion Christian Fellowship Baliwag. Nakita mo hindi yung mayaman yung mga pastor. Yun pa rin yung sasakyan nila kahit maraming gasgas. Pag nagkakasakit, pinag-iisipan pa minsan kung magpapadoktor kasi ang mahal ng singil sa reseta ng gamot. Nang ibig sabihin po, anumang ibigay mo sa gawain ng Panginoon, makatitiyak ka na hindi pupunta sa mga tao. Bakit? It's a good investment. Nakabibili ng lupa kahit imposible. Pinagtutulong-tulungan. Ginagasta ng tama. Ina-appropriate yung pondo.
May tanong po ako sa inyo, kung may 50 million ka, mag-aatubili ka bang magbigay kahit 1 million man lang? O kaya mo bang ibigay kahit kalahating milyon lang sa gawain ng Zion Christian Fellowship Baliwag? Sabi ni Tatay Derek, Amen. Sino pa ho nagsasabi ng Amen? Pero sabi nila, Amen. Hindi ko gagawin yan. Talaga po ba gagawin niyo po yan? Alam niyo po, ang ating church building, isang taon na pong may bakod, pero wala pa rin pong nakatayo. Nagpipray po ako, Lord. Sana, Lord, hindi lang yung mga mayaman o yumaman o yayaman ang gagamitin mo para tulungan po ang gawain na ito, kundi yung mga tao na hindi man mayaman, kundi mayaman ang pagtingin nila sa iyo, mahalaga ka sa kanilang paningin, mahalaga ka sa kanilang puso, na kahit wala sila, kahit kapos sila, kahit may pinagdadaanan sila, ilalagay nila yung kanilang puso sa pagpapahalaga at pagpapatayo sa gawain ng ating Panginoon. Parang walang nag-amen yata. Nakita nyo na? Pastor kasi nangukonsensya eh. Hindi po ako nangukonsensya. Naniniwala po ako na paminsan-minsan kailangan natin makarinig na ganitong mensahe. Because sometimes, ang liit ng tingin natin pagdating sa pagpapahalaga sa gawain ng Lord. Pero ang laki ng tingin natin pagdating sa atin, lalo na kung may kinalaman sa pangarap natin. The kingdom is not found casually. It is valued deeply. Jesus is not just an addition, He is everything. Hindi po aksidente lang na matatagpuan mo ang pearl of great price. Intentional mo siyang hahanapin. At dahil mahalaga sa iyo, uunahin mo siya. Saan tayo tinatawag ng Diyos dahil para sa mga katotohanan ito? It's time to reorder our love and loyalties. Isuko natin ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating negosyo, ang ating mga pangarap. Hindi partial, hindi convenient, kundi total. Alam niyo po si Randy Alcorn, pinospond at kinancel po nila yung mga bakasyon nila around the world. Why? So that they could give generously sa gawain ng Panginoon. Ang tawag ho nila dito bilang pamilya, kasama yung mga anak. Tinanong po ng mga church member yung anak nila, nagalit po ba kayo sa daddy nyo, mami nyo, na hindi kayo natuloy sa bakasyon? Sabi, hindi po. This is our values as a family. Because we're living in the light of eternity. Hindi kami nabubuhay sa pananaw ng pangmundo lang. Nabubuhay kami sa pananaw na may langit at ang langit ang permanente nating tahanan. Nakapunta din po ako sa mga bahay, kagaya po ng QC. Ang lalaki ng bahay. Nagugulat ka no, may mga RFID pa. Pero pagpasok mo doon, walang TV. Sabi ko, sir, wala po kayong TV. Hindi uso yung TV dito. Libro saka Bible uso. Nagbabasa kami dito ng Bible, hindi kami nanonood ng TV. Then nakapasok ako sa sambahay, walang cellphone. Ba't po kayo walang cellphone? Kasi ang mas mahalaga dito pag-uusap bilang pamilya. Reorienting our priorities. You know what I mean? Amen? Jim Elliot says, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. How do we live a life with magnificent obsession? In a culture of destruction, remove the distraction. In a culture of burnout, when Jesus is not your magnificent obsession, something else will drain you. Something else will not sustain you. Ano po ang panawagan ng mensaheng ito? First, Christ above everything. Everybody say, Christ above everything. Not just priority, but supremacy. Unahin mo siya. Pangalawa, have that willingness to let go. Make room for Jesus in your life. Pag sobra na po sa social media, wala nang room si Lord. Ito yung problema, no? We say we don't have time for God and ministry, and yet we have many time for other things. Kaya natin isingit yung pickleball
Zumba, hindi naman po masama yan. Jogging, outing, hindi po masama yan eh. Pero how come you say you don't have time when you have a lot of time for other things? And have that joyful devotion. I-enjoy mo ang Panginoon. Hindi duty, but desire. Sino ho dito, pag nagvo-volunteer ka, hindi ka napipilitan, masaya kang naglilinis, masaya kang naglilingkod para kay Lord. Amen? MJ, masaya ka bang nagigitara kay Lord? Tuwan-tuwa ako sa batang ito eh. Bakit? Napakagilo po pagdating sa paglilingkod kay Lord. Palakpakan niya natin yung worship team natin. Uuwi pa yan mamaya, babalik kahit mainit. God bless you all the more, mga kabataan. And let us have a clear identity na ang ating pagkakakilanlan ay kay Kristo, hindi sa bagay o damit na sinusuot natin. Ulitin niya natin yung sinabi ni Charles Spurgeon. Sa inyo na lahat ng mga peking perlas, because our heart has found the pearl of great price, and His name is Jesus. Tayo po tumayo para sa isang panalangin. Habang tayo po nakatayo, awit tayo ng response song. Why don't you close your eyes right now? At habang nakipihit po tayo, I believe communion elements will also be distributed kung may naihanda man. I want you to close your eyes and start asking this question. Who and what it is my magnificent obsession in my life? Saan at kanino ako nahuhumaling? Ano ang pinakadakilang layunin ng aking buhay? At sa umagang ito, magandang tanong din po, meron pa rin bang pwesto ang Diyos sa buhay mo? Madalas natin itong naririnig. Decluttering, binibenta ko na lahat. Decluttering. Could you do that, please? Will you sell everything in your life? Pride, pursuit for material things, worry, na baka magkulang ka, mabawasan ka, worldly ambition. Will you sell all those clutter in your life so that you will be able to gain that one thing, that one most important thing, and that is the pearl of great price, Jesus, your magnificent obsession. Kapatid, bago ka pa magdesisyon na ma-obsess kay Jesus, ang Diyos na to, 2,000 years ago, He is so crazy in love and obsessed with you. He would trade heaven for hell just to die on that cross for you. Namatay siya sa krus para sa iyo. Iniwan niya ang langit para iligtas ka, para patawarin ka. Walang nag-udyok sa Kanya. Ibinenta niya ang Kanyang karapatan. Iniwan niya ang karangyaan at ang kaluwalhatian para sagipin ka, para mahalin ka. If you don't believe it, look at you right now. The reason why you can stand right now, it's because Jesus loves you. Mahal ka ni Jesus. How many of you here, you believe that Jesus loves you? Taas mo yung kamay mo. At sa umagang ito, ang Diyos na to ang unang na-obsess sa'yo. Ang Diyos na to ang unang naglagay ng puwang sa kanyang puso para may puwang ka sa puso niya. I'm praying that our response will be the same. Lord, we make room for you. We surrender our ambition. We surrender our religion. We surrender even our assumption, Lord. This is our surrender. Jesus, have your way. Have your throne in our hearts. As mo nga yung kamay mo, sabihin mo, Lord, you are my pearl of great price. You are my magnificent obsession. Help me reorient my life. Help me live for you. Help me remove the clutter in my life and to gain you as the only thing important. Amen at amen. Come on, let's worship Jesus. Here is where I lay down every burden
This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. Can we lift our hands to the Lord? One thing, make room. I'll make room for you. Yes, Jesus. We're making room for you, Jesus. To do whatever you want to. To do whatever you want to. And I will make room for you, Lord. To do whatever you want to. To do whatever you want to. Here is where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. Lift up your voice, your hands to This Jesus. is my surrender. Lord, I surrender everything. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you, Lord. To do whatever you want to. To do whatever you want to. And I will make room for you. To do whatever you want to. To do whatever you want to. And I will make room for you. To do whatever you want to. To do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you. To do whatever you want to. To do whatever you want to. And I will make room for you. To do whatever you want to. To do whatever you want to. Inisip ko, sino ko kaya mas masaya?